Pero PMS nga, baka marami daw. Sige. I-check natin yung wire mo. I-video ko na lang din, sir. Ito mga sir, meron tayo isang ito troubleshoot. After ng ma-PMS to, kasi ang issue nito ay mag-start. Pina-PMS ni sir. Tapos, yan. Tapos, kusang bababa. Tataas ulit, kusang bababa. Ayan. Sinadya ni sir, papunta dito, mula Ubando, Bulacan pa si sir. Tapos may isa pang akong nakita sa concern ni sir. Kung papansin nyo yung answer back, kapag pumipindot tayo ng push button, okay, sa ngayon, pag in-off mo, okay siya. Tapos parang pagka pinindot mo naman ulit to, nagbabago yung ilaw. Parang nagbiblink-blink pa siya. Yan. Sa katagalan yan mga sir. Minsan sabi ni sir, nawawala daw yan. At pansin ko rin din sa panel, parang nagmamoist. Ito yung lagi kong sinasabi na kapag once na may edad na yung unit natin, pacheck nyo yung wire. Dahil nga tag-ulan nga ngayon, kasi isang linggo na rin daw na nararanasan ni sir yung pag ganyan, minsan naabala nga ni sir. Dahil dun sa pinindot mo to, ayaw lumabas yung key indicator na yan. Siyempre, hindi mo mapipito pag hindi lumabas yung key indicator na yan. Ngayon, unang-unang muna natin gagawin yung nagwo-wild. Yun muna yung gagawin natin. After ng pag-troubleshoot nung nagwo-wild, patay natin para nilang minute. Pagka ganyan ay siguro nung pini-emis, mayroong hindi dapat galawin doon sa throttle body ay ginalaw na dapat hindi ginagalaw. Yung gumagana, yung pinaka-throttle valve niya. Dito, baka daw kasi yan, wala, hindi makuha yung minor eh. Sige, yun muna yung gagawin muna natin. Tapos isusunod natin yung isa pang concern ni sir na naabala nga sa dahil nga hindi lumalabas yung logo na yan. Yan. Kasi si keyless kasi kailangan mong makita yan bago mo siya mapihit ng ganyan. Okay, tanggalin mo natin yung upuan niya. Okay, tanggal na yung throttle ay yung upuan natin. Oo nga, ginalaw nga yung throttle valve, yung pinaka butterfly sa loob nito. At inadjusan pa to. Yan. Dapat hindi na ginagalaw yan. Para, kasi ginawa nila inabante. Ibig sabihin, yung pinaka butterfly niyan o pinaka throttle valve niyan, dapat ang sarado ganyan. Ngayon, pagka inakat mo siya ganun, mas marami ng hangin ang papasok. Madidetect ni TPS, ibabato niya kay ECU, kaya nagbibigay ng signal para maglakas yung RPM niya. Kaya ganoon ang nangyayari. Pero tanggalin mo na lang para ma-check mo din itong solenoid. Check din natin. Yan, tapos masyado nang nakangat to. Ay, hindi pa na ibalik to. Kaya sira na to. Katali na lang dapat nakalagay dito yan. Yan. Purpose kasi yan, stopper niyan para hindi maipit ng ng upuan. Tapos kita ko rin yung cover, linkage. Pina-imis to. Ngayon ibabalik natin sa dati. After natin magawa yung problema ni sir sa pag-wild, sunod naman natin yung isang concern niya doon sa sa naaabala siya. Dahil nga hindi lumalabas yung indicator. Yan, dahil mainit pa naman yung makina, hindi natin pwedeng buksan ng basta-basta yung throttle body. Dito muna tayo. Unahin muna natin yung isang concern. Yan. Tagal natin yung mga bearings niya. Hanggang dun sa may battery harness. Dun sa may battery. Yan Putok. So yan sa katagalan. Alam niyo ba kung bakit ganyan yung itsura ng motor ni sir? Kasi taga Ubando si sir, malapit sila sa dagat, naghalo yung tabang sa pagka umuulan ay binubuhusan niya ng langis. Tama naman yun. Para at least hindi kalawangin yung di baling madumihan yan, nalilinisan naman. Wag lang yung kainin ng kalawang. Ito putol.
Siya sa naging problema ni sir. Yung pag-aabala, yung naabala siya sa pag kuan nito. Saka yung sa ano pa lang, pag pinipindot mo yung remote, makikita mo rito, paiba-iba yung ano. Yung parang nagbi-blink o hindi, nagbi-blink hindi. Isa yan. Hanggang doon dinilinisan natin. Spare natin yung contact cleaner. Dahil mainit pa naman dito, hindi natin mabuksan. Spray nyo ng contact cleaner mga sir. Mura lang naman yan. Marami naman nagbebenta ng ganyan sa TikTok, sa Shopee, Lazada, yan. Bumili na kayo yan. Yung 150, malaki na yun. Matagal na nang magamit yun kasi hindi nyo naman din iuubos lahat yan. Pero nasa inyo naman pa rin yan. Sa katagalan ng, motor mga sir, kaya nagkakaroon siya ng ganyan. Normal na yan. Yung naputol na yung mga sir, kung putol na, i-jump nyo na lang pag ganun. Pwede nyo mang i-bypass yan. Putol sa ilalim, dugtukan nyo ng wire, i-jump nyo na lang sa taas. Kapag ka mga sir, nagtutroubleshoot kayo ng wire, di baling i-disconnect nyo na lang yung battery nya, mas mainam. Para habang nagtutroubleshoot kayo ng wire, dahil alam nyo naman yung ECU ng click ay napaka-sensitive. Kahit kayo mga sir, basta alam yung magkalas ng pairings ninyo, kung magdi-DIY kayo, battery muna ang tanggalin nyo. Kahit yung positive wire lang na connect sa battery, tanggalin nyo lang. Tapos hindi na yung mga fuse, gawin mo lang dyan, saka yung mga relay, parang i-intact mo lang siya para hindi mag-loss. Pero yung pinaka issue talaga, andun na, yun naputol. Dahil nga binuksan din natin, dilinisan na rin natin. Pero yung mga dumi-dumi na ganyan, kasi sa Bulacan kasi medyo talagang kalawangin ang motor doon sa Ubando, kasi may mga customer na rin kami galing din dyan nagpagawa dito. Talagang pagbukas mo ng fairings nya, makikita mo yung kanyang chassis, sobrang kalawang. Dahil spare natin yan. After natin gawin yan, doon tayo sa may yung throttle body. Pakita ko rin sa inyo yung nya, kung bakit ganun yung RPM nya. Naka-minor pa lang, tumatakbo ng 60. Parang guys na maglinis kayo ng throttle body, meron kayong dapat hindi gawin para sa paglilinis. Dahil malamig na yung throttle body, ay tatanggalin na natin para makita natin yung yung ginawa na dapat hindi gawin. Tapos yan, nagdudugtong na tayo ng wire. Basta bilhin lang yung contact cleaner mga sir. Yan ang gamitin yung pang spray. Dapat kay contact yan, hindi magkakaroon ng short circuit sa ECU. Dahil siyempre tatanggalin nyo naman yung battery. Saka yung gagamitin yung contact cleaner, pang wiring talaga siya. Hindi siya pang dito ng WD-40, pang kalawang yun. Kaya hindi nyo siya pwedeng ispray ng ganun. Okay, tanggalin throttle body. Tapos tanggalin mo to. Kaya malinis naman. Kasi pinapimis nga ito. Sige, tanggalin mo yun. Tornilyo. Yung T-face nya, aftermarket na rin siya. Ayan, tanggal na. Tapos, itututok nyo to sa ilaw. Sample nito. Ayan o. Makikita nyo naman dyan sa gilid. Laki ng awang. Pag malaki awang niyan, ibig sabihin, mas marami nang may bibigay na hangin. Pagka nagbigay ng hangin yan, makakuha ni TPS naman, yun yung nagwa-weld. Kasi nga, ito, in-adjust Ayan yung pinaka-guide niyan, ito ang pinaka-guide dapat niya, ito lang ito. Sa kanya sumubra na. Kaya ang gagawin natin, ibabalik natin siya sa dati. At i-check natin kung may awang pa o wala na. Okay, balik mo sa dati. Basta wag lang gagalawin to. Hindi baling ibaba nyo, wag lang nyong itutusok ng pataas. Kasi ginagawa ko din yan, pero hindi yung inaangat ng pagganon. Mas binababa ko para pumantay yung pinaka butterfly nya. Kasi nasisira din yung butterfly niyan mga sir, dahil nga copper lang naman yan. Ayan di ba limpa-trash yan mga sir, walang problema. Tapos tutok nyo ulit sa ilaw.
Yan, wala na kayong masisilip. Dapat ganyan. Pero ibabalik pa rin natin sa standard. Dahil hindi pa naman sira yung kanyang throttle body. Standard niyan, yan, ganyan lang. Yan, dapat tayo na. Dapat ganyan lang. O, tapos i-check natin yung solenoid. Papansin nyo rin yung itong air mixture na yan. Siya yung nagkukontrol ng ng hangin. Lubog na lubog kasi nga hindi na nila makontrol. Pagka mas malaki yung butas dito, ilulubog mo talaga to para makontrol mo. Kaso mawawala na sa saktong-saktong air mixture. Kaya ganoon na lang, maangat-angat na lang yung minor, tapos ang taas pa. Babalik natin sa dati. At tapos na rin tayo dito sa pag-check. Na-spare na natin yung contact cleaner. Babalik na rin natin yan. Tapos yun, babalik na rin natin. Check lang natin yung solenoid kung ginalaw din ba yung spring doon or hindi na. Pero kung ginalaw, ibabalik natin sa original din. Para bumalik yung pagka-start mo, taas, bababa. Yan ang standard. Ito yung solenoid nya, chinik din natin. At kapag chinik nyo to, yung spring, wag na wag nyong uunatin. Kailangan standard pa rin. Tapos, laro-laruin nyo kung babalik-balik pa ba ng ganyan. Kapag okay naman, balik nyo na lang. Huwag nyo nang galawin. Linisan lang pwede. Kasi hindi naman tulad ng mga ibang na pag inugasan mo ng ganyan, may sira. Yan hindi. Nakasilyado yan. Yung pinaka-magnetic wire niyan, talagang nakabalot na siya sa nakabalot na siya sa mismong plastic. Okay, tapos na tayo doon. Break na natin yan. Tapos to. Tapos pandarin natin ulit. Yan, break na natin yung throttle bodies, pati yung mga sensor niya. At tatry naman natin. Yung kung pala. Try natin yung sakit. Ito, pinutin ko mga sila. Tapos, obserbahan nyo, kung kanina, nagbiblink-blink yan. Tapos, alanganin yung tunog. Sumasabay pa yung mga pusa. Tapos, diba? Nagtuloy-tuloy na yung dalawang tunog. Pagka pinatay mo siya, isang tunog lang. Pero pagka bubuhayin mo siya, dalawang tunog. Papansin nyo hindi yung sa tunog niya. Buong buo. Tapos, hindi na siya nagbiblink. Okay, na-detect natin na mayroong pang naputol. Yung positive naman, papuntang ignition switch natin. Ayun, dilugtungan natin ulit. Para paandar na natin. Okay, on natin. Yan. Makikita nyo naman, malinaw-malinaw na yung tunog niya. Tapos, yan. Okay lang yung check engine, mabubura naman natin yan kasi ayun nga, nag-wire nga tayo. Kaya napaka-importante tatanggalin nyo yung battery mga sir habang kayo'y nagwa-wiring para iwas tayo sa pagkasira ng ECU. Tandali mo nga. Okay, on. Finding siya mga throttle body na aray mo. Okay. Yung paglulos niya, yung injector, ito naglos. Dahil sa kabit tanggal. Siyempre, mamaya, tadiagnose pa rin natin yan. At babalik na natin yung kanyang fairings. Diba? Malinaw na. Pag pinandar naman natin, na dating nagwa-wild, maabot ng 60 pa nga dito, minor pa lang yun ngayon ay stable na. Siyempre dahil nga na-stress dahil galing sa taas yung kanyang minor, kailangan pa rin natin siyang i-diagnose. At nag-appear din yung check engine dahil dun sa paglulos nito. Kapag naglulos yan, suksukan nyo lang ng hibla ng wire para sumikip. Kada butas, suksukan nyo. Pero wag nyo sasamahin dahil hindi po pwede yan. May sira yung ECU. Suksukan nyo lang ng diretso. Pasok nyo sa loob. Okay, balik mo na yung fairings. Tapos, diagnose ay okay na. Ayan, solusyonan natin yung pinoproblema ni sir. Ito mga sir, balik na natin yung kanyang mga fairings. Upuan. Dahil natapos na tayo sa pagtutroubleshoot, dinadiagnose naman natin.
Napaka-importante yan mga sir na kailangan natin siyang i-diagnose. Yan. Hindi na kami nagmamanual reset mga sir kasi isa rin sa nagpapaluwag ng sakit natin sa ating mga motor. Kaya meron kami ganito. Okay. Para ma-erase natin yung yung naka-install na error code at may balik din natin sa dati. Kumbaga yung tinatawag na factory reset. Okay, padre mo. Okay, hindi na siya nag-blink blink blink. 14.2. Yan, magandang sinyalis yan, magandang mag-charge yan. Tapos engine speed or yung tinatawag na minor. Okay, saka. Okay. Yan, goods na. Tanggalan natin yung problema ni sir doon sa pinoproblema niyang mataas ang minor. Tapos hirap pa na rin. Okay, hanggang dito na lang yung video natin mga sir. Yan, sa mga gusto magpagawa, address natin ay number 5, 7th Street, Barangay Mariano, yung Manila, Quezon City, or i-wish nyo GMK Motor Shop. At meron din tayong shop sa Agu, La Union mga sir. Madalas din ako doon. Okay, thank you mga sir. At pasubscribe na rin mga sir.